Tayo po ay nasa Galatians pa rin na ating pinamagatan, No other gospel, stand on your freedom. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Alipin noon, tagapagmana ngayon. No? Alipin noon, tagapagmana ngayon. Panatiliin niyo pong nakabukas ang inyong mga Biblia sa Galatians 4:1-7. Nung nakaraang pag-aaral po natin, natutunan natin ang mga pagpapalang tinatanggap ng lahat ng mga inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po tayong 3 pagpapala na nakita last time. Ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, at ang pagiging tagapagmana ng pangakong kaligtasan. Ngayong hapon pong ito, ipagpapatuloy ni Pablo yung pagpapaliwanag niya nitong mga pagpapalang ito. At i-expand niya po yung kanyang larawan, yung kanyang description ng isang ilustrasyon na kanya ibinigay upang maunawaan lalo ng mga taga-Galatians kung gaano ka-superior o kung gaano katotoo yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang. So sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin kung paano natupad nito ng Diyos para sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng 3 magkakasunod na panahon. Una, ang panahon ng paghahanda. Pangalawa, ang panahon ng pagtubos. At pangatlo, ang panahon ng pagiging anak. No? So 3 po ang ating titignan na punto ngayong hapong ito. 3 lang po kasi Baptist po tayo kaya 3, no? Pagpaumanhin niyo po ang aking pag-upo dahil namamaga po ang aking kaliwang tuhod, no? Dala po ng hindi po katakawan kundi katandaan, no? Meron na pong mga lamat ang mga tuhod natin. Kaya medyo kailangan ko na po ng drugs para tayo makapaglingkod sa Panginoon. Bueno, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Alam naman natin kung bakit sinulat ni Pablo ang Galatians. Sinulat niya ito sapagkat merong pumapasok na mga Judaizer sa mga churches na kanyang tinanim sa region of Galatia. Ginawa niya po yon nung first missionary journey. Mababasa niyo po yung mga pangyayaring ito, yung mga churches na kanyang binisita at tinanim sa Acts chapter 13 tsaka sa Acts chapter 14. So yung mga churches na yun, pagdaan niya sa church at naitayo niya yung church, pagkatapos niyang ituro ang mga basics ng pananampalataya, sinundan naman siya dun sa mga churches na yon ng mga Judaizer, yung mga Hudyo na nagtuturo na oo nga, tayo ay dapat manampalataya kay Kristo Jesus. Oo nga, siya ang Mesiyas. Kaya lang, kailangan dagdagan natin ang ating pananampalataya ng pagsunod sa kautusan. Kailangan kayong mga Hentil sa Galatia, kailangan ay maging Hudyo at sumunod sa mga reglamente ng pagkahudyo, katulad ng circumcision at pagsunod sa mga dietary laws. So, galit na galit ngayon si Pablo at kanyang sinulatan ang churches at Galatia. Ito po ang unang-una niyang epistle. No? Sinulat niya ito bago niya sinulat yung iba. Kung gusto ninyo ng mas malawak na paliwanag tungkol sa mensahe ng Galatians, basahin niyo po yung Romans. No? Ang Galatians po, 6 na chapter lang po. Ang Romans 16. No? So kung gusto niyo yung full argument ni Paul ay nandoon sa epistle niya to the Romans. So nakarating na tayo sa chapter 4. Sa chapter 3 nung last time, napag-aralan nga natin yung blessings ng pagiging justified by faith in Christ. At sa kanyang paglahad nitong mga blessings na to, ang kanyang pakay ay sana maengganyo niya yung mga Galatians na bitawan na
yung kaisipan na kailangan nilang sumunod sa kautusan, kailangan nilang maging Hudyo. Hindi nila kailangan gawin yon. In fact, sabi ni Pablo, delikado yung pagsunod nila sa ganong katotohanan o ganong katuruan. In fact, hindi siya katotohanan, kasinungalingan siya. Sapagkat walang ibang kailangan kundi ang pananampalataya kay Jesus lamang para tayo ay maligtas. So, nag-argue na siya, sabi niya, alam nyo, marami nagsasabi, hindi ako tunay na apostol, tunay akong apostol. So, ni-recount niya yung kanyang conversion, yung kung paano siya na tinuruan ni Kristo, kung paano niya tinanggap ang gospel na tinuturo niya sa Galatians. So, pagkatapos niyang gawin yon, inumpisahan niyang ilahad. Sa chapter 2, verse 16, kung ano yung central message. Ang central message is, no one is justified by works of the law, but only by the hearing of faith or justification by faith. Mga kapatid, itong letter na ito, nung pinag-aralan ni Martin Luther, nung siya ay hindi paligtas, at siya ay isang monk, isang Augustinian monk, sa isang syudad sa Germany, na tinatawag na Wittenberg. No? Siya po ay isang professor doon, isa po siyang Catholic priest, isa po siyang theology professor, at kanyang inaral ang Galatians. Pagkatapos niyang aralin ito, dito niya nakita ang katotohanan na ang pananampalataya ay walang dagdag na mabubuting gawa, kundi pananampalataya lamang kay Jesus. So, nandun na tayo sa chapter 4. So, buksan po natin ulit ang ating mga Biblia. Umpisahan po natin yung chapter 4. Tingnan po natin yung unang panahon, ang panahon ng paghahanda. Verses 1 to 3. So, makikita natin dito ang dalawang bagay. Ang ilustrasyon at ang ibig sabihin ng ilustrasyon. So, simple lang yung outline. Ang ilustrasyon ay nasa verses 1 and 2. Ang sabi doon, I mean that the air, ngayon pansinin ninyo yung word na air. No? Sabi niya, I mean that the air. So, makikita nyo doon sa kanyang lingwahe na meron siyang pinapaliwanag. No? So, meron itong sinundan na katotohanan. Ang problema sa mga Biblia natin, may mga chapter divisions. Nung sinulat ito ni Pablo, wala naman chapter 3, wala naman chapter 4. Actually, kaduktong ito nung verse 29. Ang sabi ng verse 29 sa chapter 3, and if you are Christ, kung kayo ay na kay Kristo Jesus na, then you are Abraham's offspring, heirs, tagapagmana, according to promise. I mean, sabi niya, that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave. So, pinapaliwanag niya ng mas malinaw yung kanyang ilustrasyon. Though he is the owner of everything. No? Yung salitang slave po dito, doulos, yung talagang alipin. No? Mayroon tayong mga literature, Filipino literature, kung nabasa nyo ang Florante at Laura, alam nyo na mayroong aliping sanggigilid at aliping namamahay. No? Itong aliping ito, sanggigilid lang. Yung pinakamababang alipin, no? He's no different from a slave, though he is the owner of everything. Yung translation sa ESV, medyo kulang actually. Parang ang dapat dito, he is the Lord of everything. So siya ang actually tagapagmana, siya ang papalit doon sa Panginoon, yung tatay niya, no? Siya ang papalit. Pero for the time being, dahil siya ay bata pa, siya ay parang slave. No? Naalala niyo ba nung bata kayo? No. Parang wala kayong magawa, di ba? Sumusunod lang kayo sa utos ng magulang niyo. At hinihintay-hintay ninyo yung panahon na kayo ay magkaroon ng hustong gulang. Ako, naalala ko yan noon nung ako'y bata pa. No? Kasi strict ang parents ko eh. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Alam nyo, lumaki akong Metodista, no? Sa Iglesia Evangelico Metodista en Las Islas, Pilipinas. Alam nyo ba yun? May church na ganun po.
Ang initials po noon, Yemelith, no? Ako po ay lumaki doon. Ang tatay ko po ay naging pastor ng Yemelith. Ang lolo ko po ay naging pastor ng Yemelith, no? So, ang mga Metodista, maraming reglamento. So, very strict ang aming pamamahay. So, sa aming paglaki, hindi ko mahintay na ako ay makakawala, makagraduate ng college, no? Para magawa ko ang gusto ko. Di ba? So, parang ganito po yung heir. No? Siya po ay tagapagmana, pero while he is a child, siya po ay parang slave. But he is under guardians and managers until the date set by his father. So makikita natin dito ay isang ilustrasyon na tungkol sa paghahanda ng isang anak na tagapagmana na nilalagay sa ilalim ng proteksyon ng mga bantay at tagapangasiwa. No? Ang practice sa mga Jewish family noon, yung kanilang mga sons, no? Sa kanilang paglaki, before the age of 12, no? Sila ay under guardians. Sila ay under bantay. Meron silang bantay. At pagdating ng age 12, no? Magkakaroon sila ng isang seremonya sa kanilang pamilya na nakilala na natin ngayon. Kasi ginagawa pa rin ng mga Hudyo hanggang ngayon yun. Yung bar mitzvah. Bar mitzvah. Ang ibig sabihin ng bar mitzvah, son of the Father. Son of God. Son of the Lord. No? Bar mitzvah. So pagdating ng bar mitzvah, magpo-pronounce ng prayer yung kanyang tatay, papasalamatan niya ang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil dito sa aking anak na iyong prinoteksyonan. Ngayon, siya ay nasa hustong gulang na, siya ay pinagkakaloob ko sa iyo. Bar mitzvah. Sa mga hentil, no, napag-aralan natin last time kung ano yung ginagawa nilang seremonya. No? So meron silang seremonya kung saan pagdating ng 17 o 18 ng isang batang lalaki, siya ay nagpapalit ng toga, ng kasuutan. Magmula sa toga praetexia, nagkakaroon siya ng toga virilis. Virilis, viril, lalaki ka na. So lalaki ka na ngayon, toga virilis ang susuotin mo. Meron din silang seremonya. Siya ngayon ay magkakaroon ng full rights of a son. Habang bata ang isang batang Hudyo o batang Hentil, sila ay sa original na salita, no? Hijos de jure o de facto, no? De jure, by right sila ay sons, tagapagmana. Pero de facto, by fact, sila ay parang slaves. So ganun po yung ilustrasyon na binibigay ni Pablo. Yung heir dito ay yung mga hinahanda ng Diyos na tatanggap ng pangako niyang kaligtasan. Kasi sa konteksto natin, kaya ako binasa yung verse 29. Yung verse 29 kanina, if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs, according to promise. I mean that the heir, so he is referring to the same thing. Ang kanyang reference, ang konteksto ay tungkol dun sa heir who is now Christ's. No? If you are Christ's, you are Abraham's offspring. Pero dito sa illustration niya, yung heir ay isang bata bago siya lumagay sa hustong gulang at tumanggap kay Kristo Jesus. Pero ang illustration ay malinaw. Siya ay tagapagmana ng mga pagpapala at benepisyo ng kanyang ama. So makikita nyo kaagad yung ibig sabihin, no? Sa Galatians chapter 3 verses 25 to 26, last time pinag-aralan natin to. Ang sabi doon, but now that faith has come, we are no longer under a guardian. So kapag tayo ay nanampalataya na kay Jesus, tayo ay parang nagtoga virilis, tayo ay nasa hustong gulang na, we are claiming sonship, no? Yung ating promises, yung ating inheritance, no? For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Tapos sa verse 29, ang sabi, if you are Christ, then you're Abraham's offspring,
Abraham, who is the father of faith. Then you are heirs according to promise. So akong paniwala ko, ang heir dito, ang tinutukoy, yung mga hinahanda ng Diyos para kanyang iligtas. Yung mga taong kumikilos na siya sa kanilang mga puso, inilalapit na siya sa mga relihiyon, sa mga katuruan, sa mga revelasyon niya, upang sila ay unti-unting ma-expose. No? Actually, sa Ephesians chapter 1, verses 4 to 5, ang sabi doon, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So dito, yung ilustrasyon ay isang anak na tatanggap ng pinangakong inheritance o mana mula sa kanyang ama sa tamang oras, sa oras na itinakda ng kanyang ama. So ganyan yung illustration. Yung mga guardians dito ay mga slaves sila. They are trusted slaves. No? Sila ay binigyan ng power nung father, nung family, para protektahan, samahan, turuan, no? Pagsabihan, disiplinahin ang kanilang mga anak, at ihanda sila sa hustong gulang. So yun po ang guardians at managers. Hindi po ito naiiba sa, halimbawa, sa mga mayayamang pamilya, kadalasan meron silang trust fund para sa kanilang mga anak. No? So yung fund na yon, yung kayamanan na yon, yung perang yon ay nakatago sa isang bangko, usually under the trust department ng isang bangko, at yun ay funds held in trust. No? At kung minsan merong instruction doon na kapag nakarating na to a certain age ang anak na ito, pwedeng i-release yung funds held in trust sa kanya. No? So, ewan ko kung siguro yung iba sa inyo ganito kayaman, meron kayong funds held in trust. No? Ako po'y lumaki, wala po akong inintay o natamasa na funds held in trust. No? Ang minana ko lang po sa tatay ko, no, ay osteoarthritis. No? Yun po ang nasa left knee ko ngayon. No? Tsaka yung aking katabaan. No? Ang tatay ko po, ganito din po ang katawan. In fact, kung makikita nyo ang kanyang mga larawan, nung siya ay nagpapastor, no, mapapagkamalan nyo na ako siya. Dahil magkamukha po kami. No? Pareho kaming magandang lalaki. No? Hindi po, ang tatay ko lang po ang gwapo. No? Yung po, hindi ko nakuha sa kanya. Sa lahat naman ng mamanahin ko, hindi pa yun. No? Yung arthritis lang niya. Pero ganito ang pakay para sa guardians at sa managers. No? So yun ang ilustrasyon. Anong ibig sabihin? Tingnan natin sa Galatians chapter 4 verse 3. Ang sabi doon, in the same way, so yun ang kaya alam nyo na ito ay ilustrasyon lang. At ibinibigay niya ngayon ang ibig sabihin, in the same way, we also, ang we dito ay si Pablo at yung mga sinusulatan niyang miyembro ng churches at Galatia. Kung we ang ginagamit niyang pronoun, ang ibig sabihin, sila ay mga mananampalataya na. No? So, in the same way, we, when we were children, ito yung kanilang past, yung kanilang nakalipas. When we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. Ngayon, medyo mahirap unawain yung verse na ito. Sa totoo lang, mga binasa kong komentaryo, siguro na 12 komentaryo akong binasa, iba-iba po ang interpretasyon dito. Kasi yung salita po, actually, ang ibig sabihin lang ng elementary principles, these are the ABCs. Kasi literally, yun ang ibig sabihin ng Greek word. Ito ang mga ABC.
Di ba pagka tayo'y bata, tinuturuan tayong kumanta ng A, B, C, D, E, F, G. No, yan. So, ang literal na ibig sabihin nito ay iyon. Ang ABCs. Pero ang connotation niya ay ito ang mga katuruan tungkol sa ating kapaligiran, ating pagkatao, ating existence, at ang ating pupuntahan. Dahil ganun nga ang kontento ng pagtuturong ito, ang elementary principles of the world ay ang lahat ng sistema ng relihiyon na makatao, nagawa ng tao. Ang kasama na dito ang batas, ang kautusan ni Moises. Ang maling gamit ng batas para sa mga Hudyo, at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan para sa mga Hentil. O lalo na doon sa mga Griego, sa mga Greeks, yung kanilang pagkaunawa sa kanilang daigdig sa pamamagitan ng makataong filosofiya. Si Socrates, si Plato, si Aristotle, no? So yan, kasama yan lahat sa elementary principles of the world. Ang sinasabi niya, tayo ay parang children na paalipin tayo dito sa mga elementary principles of the world. Yung mga Hudyo, lumaki sila na ang katuruan sa kanila, kailangan may circumcision, kailangan may dietary laws, kailangan may mga ritual at sakramento. Gayon din ang iba sa atin. Yung iba sa atin, galing tayo sa simbahan, sa Iglesia Romano-Katoliko. No? So sino dito ang dating Katoliko? No? O yung dami nyo, ha? Ha? Sigurado kayo. Okay na kayo. Sigurado kayo? Okay. Anyway, kung di kayo sigurado, mag-usap tayo mamaya. No? Kung kayo'y lumaki sa ganong relihiyon, no? Merong mga katuruan, di ba? Merong mga ritual. No? Merong binyag, may kumpil, no? May communion, may penance, may confession. So lahat yon ay kasama sa isang sistema ng isang relihiyong makatao. No? Sino sa inyo dito ang lumaking protestante? Oh, marami din, ano? Meron ba dito na lumaking metodista? Methodist. Uy, meron din, ano? Okay, no? Yung mga metodista, katulad ko, lumaki kami, maraming reglamento. No? Maraming mga disciplines ang tawag ng metodista doon, no? Meron kaming disiplina, no? Kaya merong mga kung ilang beses mo babasahin ng Bible, ilan ang memory verses mo every week, ilan yung mga ganyan, no? So meron kaming mga sistema ng relihiyon na actually makatao. Ang lahat ng iyan, sabi ni Pablo, hindi nakapagliligtas. Si Pablo mismo lumaki bilang isang Hudyo. At bilang isang Hudyo, inaral niya ang lumang tipan, ang batas, ang Torah, ang sulat ng mga propeta, yung history, at yung sulat ng mga writings o yung the Psalms. No? Inaral po niya lahat yon, yung 39 books of the Old Testament. At siya ay naging eksperto doon. Pero ang lahat ng iyon ay kasama sa sistema ng mundo na makatao. Ito ang attempt ng tao na abutin ng Diyos o ipaliwanag ang Diyos o ipaliwanag kung anong nangyayari sa kanila. Kung ano ang kanilang origin, ano ang kanilang morality, ano ang kanilang meaning, at kung ano ang kanilang destiny. Origin, morality, meaning, destiny. Yung lahat ng pagpapaliwanag ng iyon, may mga sistema ng relihiyon na makatao. Ang sabi niya, dati tayong lahat, mga mananampalataya sa Galatia, kasama ako bilang isang Hudyo,
na lumaki sa isang Gentile territory. Siya po ay taga Cilicia in Tarsus, no? Actually, mga 100 kilometers lang ang layo niya nung birthplace niya doon sa mga churches sa Galatia na kanyang tinanim. So that of what, nung sinabi niyang we, sinasama niya yung sarili niya bilang isang taong exposed sa Greek culture. No? So, sabi niya sa Galatians 4:9, "But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more?" Dati tayo enslaved dyan. Ngayon, gusto niyo na naman na ma-enslave tayo dyan. Tayo'y pinalaya na ng Panginoon. Sa Colossians chapter 2 verse 8, ang sinulat doon ni Pablo ay ganito, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, no? According to human tradition, according to the elemental spirits," parehong word, no? "Of the world, and not according to Christ. See to it that no one takes you captive." Na kayo ay hindi na muli mabihag, na kayo ay hindi na muling mailagay sa tanikala ng ganitong mga pag-iisip at sistema ng relihiyon. Sa Colossians chapter 2 verses 20 to 22, ang wika niya ron, "If with Christ you died to the elemental spirits of the world," same word, stoikeion, elemental spirits of the world, "why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations?" Siguro ang kausap niya dito yung mga lumaging Gentile pero Hudyo ang background. "Do not handle, do not taste, do not touch," referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. So yung lahat ng verses na ito, ipinapaliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin ng elementary principles of the world. Ngayon, merong benepisyo yung elementary principles of the world kung ito ay yung tamang gamit ng batas. Katulad ng pinaliwanag niya last time. Why then the law? Sabi niya. It's because of transgression, to reveal sin. Para tayo ay makonvict ng Espiritu Santo sa ating mga kasalanan. Para tayo magkaroon ng tamang pagtingin sa kung gaano kaseryoso ang kasalanan laban sa isang banal na Diyos. At dahil doon, tayo ay magkaroon ng pagnanais na kumapit sa isang tagapagligtas. No? Kung yon ang ginawa ng lahat ng ito sa atin, so in one sense, naging beneficial siya sa atin. No? Marami sa atin siguro, hindi lang siguro ako, pero ako nung ako'y lumalaki, ako po ay nag-aral sa University of the Philippines, no? Bagaman siya ang pinakamagaling na universidad sa buong Pilipinas, no? Siya rin ang pinakatalamak sa mga sistema ng pag-iisip na taliwas at mali, no? So habang ako'y naroon, napag-aralan ko kung ano-ano mga filosofiya, ako po ay naging Ananda Marga Yoga, no? Na-imagine niyo pa ako na payat, no? Tas naka-lotus position. Kaya ko pong gawin yun noon. Ngayon, hindi ko makita pa ako, no? So yung ganong klaseng exposure sa akin parang naging beneficial because in the end, hinanap ko ang relihiyon o ang katuruan ng Biblia na aking kinalakhan. So in one sense, pwede siyang maging beneficial. Katulad ng lahat ng makasalanan, ang lahat ng nanampalataya na kay Jesus ay dating alipin sa mapagmataas na pananalig sa makataong relihiyon. Isa lang ang common theme ng lahat ng relihiyon sa buong mundo. Ang lahat ng relihiyon sa buong mundo are they are systems of human achievement. Ang kanilang gospel ay salvation by human achievement. Ang tanging relihiyon, kung matatawag niyong relihiyon, nakakaiba sa lahat, iisa lang.
ay ang Kristyanismo. True biblical Christianity. Sapagkat ang gospel nito ay salvation not by human achievement but by divine accomplishment. Natupad na ni Jesus. Nagawa na niya ang lahat. Kailangan lang manampalataya sa Kanya. Ang ibang relihiyon, whether Roman Catholicism, Protestantism, Methodism, no? O Confucianism, Buddhism, no? Ananda Marga Yoga, no? Hare Krishna. Di ko napatataasin ang kamay ng mga nag-Hare Krishna nung college, no? Baka nakakahiya na no? Pero lahat ng ito, isa lang ang common element. Lahat ito umaasa sa salvation by human achievement. Ang tanging kakaiba lang. Kaya alam nyo na totoo Kaya alam nyo na tayo nasa totoong relihiyon, nasa totoong paniniwala. Sapagkat tayo lang ang salvation by grace through faith in Christ. Salvation by divine accomplishment, not by human achievement. So yun ang panahon ng paghahanda. Nung tayo ay nagdadaan dito nung tayo dinaanan natin itong mga reliyon na ito, na-expose tayo sa mga ganito. Kahit na yung mga lumaki dito sa GCF. No? Nung kayo'y bata, tiyak ako, kinaladkad kayo sa Sunday school ng inyong mga magulang. No? Wala namang mga bata na voluntarily nagpupunta sa Sunday school. No? So huwag kayong magmaang-maangan. Alam kong pinilit nyo ang mga anak ninyo. No? Under pain of physical punishment. No? At katulad namin, lumalaki kami, meron kaming maraming practices ang tatay ko. Meron kaming, ang tawag namin, family altar. No? Meron kaming worship service sa aming pamilya lang. No? Siyempre, ang tatay ko ang pastor, siya ang preacher. No? At 3 kaming magkakapatid na lalaki. Yung isa ang presider, yung isa ang song leader, yung isa ay scripture reading. No? Yung nanay ko, tsaka yung kapatid naming babae, audience. No? So, lahat kami may sarili-sariling part. Alam nyo, kumpleto. No? Meron kaming pag-awit ng hymno. At pag umawit kami ng hymno, kailangan soprano, alto, tenor, bass. 3 lang kami. So, medyo mahirap. No? Diyan po ako natutong magbasa ng nota. Pero mga kapatid, lumaki tayong lahat na meron ganyang paghahanda. Kahit yung mga lumaki dito sa GCF. Yan ang panahon ng paghahanda. Tingnan natin yung panahon ng pagtubos. Verse 4. Tingnan natin yung ang pagdating. Sabi sa verse 4, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law." Wow, napakabigat nitong verse na ito. No? Ang pagdating ay sa tamang panahon na tinakda ng Diyos. Nakita natin sa verse 2, He is under guardians and managers until the date set by His Father. So meron takdang panahon. Dito sa verse 4, "When the fullness of time had come." Yung salita pong ginamit ay pleroma, fullness, no? Yung fullness na umaapaw, yung pong ibig sabihin nun. Talagang handang-handa na ang mundo para tanggapin ang Mesiyas, no? Handang-handa na ang mundo, una, politically. Napapailalim na ang buong mundo noon sa Rome. So meron tayong tinatawag na Pax Romana, the peace of Rome. Dahil kontrolado ng Roman military ang lahat ng bansa, merong peace. Walang mga gera-gera. No? Economically, ginawa ng Rome, meron silang sistema ng mga roads. No? Yung hindi yung highway na nakikita nating malawak ngayon. Maliliit lang yung road. Siguro kasing siguro dalawang ganto kalawak. So basta malawak. No? Yung road para madaanan ng mga horse carts. Para yung kanilang mga merchandise, commerce. At yung lahat ng roads na yon ay nakararating sa lahat ng lugar na pinamumunuan, pinangangasiwaan ng Roma.
Ang Rome din noon o ang mundo din noon ay handa, hindi lang politically, hindi lang economically, kundi handa din siya spiritually. Dahil sa lalo na ang mga Hudyo, no? Dahil sa matagal na panahon na walang revelation from God. Ilang taon yon? 400 years. Mula dun sa last book of the Old Testament, Malakay, hanggang sa Matthew. No? Hanggang sa paglabas ni John the Baptist, 400 years na walang revelation magmula sa Diyos. No? Kaya yung 400 years na yon, ang Israel ay napunta sa exile, no? 586 BC ang Southern Kingdom ay in exile sa Babylon, modern day Iraq, no? Under the domain of Nebuchadnezzar, no? Nebuchadnezzar. Mga 200 years before or a little less, mga 746 BC, no? Ang Northern Kingdom, yung 10 tribes, ay sinakop at in-exile sa Assyria. No? Yung mga bumalik sa Jerusalem ay galing sa Southern Kingdom, sa Babylon. Sapagkat mababasa natin sa Ezra at Nehemiah kung paano sila bumalik at kung paano sila tinaguyod ulit ng Panginoon sa Jerusalem. Dahil sa disiplina na ginawa ng Diyos sa kanila, nawala sa kanilang idolatry. At sa panahon na 400 years, na walang revelation from God, doon nagumpisa magtayo ng synagogues. So ang isang bayan na merong at least 10 pamilya na Hudyo, pwedeng magtayo ng synagogue, padadalhan ng isang rabbi. Maganda po lahat yon sapagkat ang lahat ng mga pangyayaring yon ay naging pananabik tuloy ng mga Hudyo. Naging sabik sila na hintayin ang kanilang Mesiyas. Sila'y napapailalim muli sa isang foreign government. Kailan ba darating ang Mesiyas na sinasabi ni Isaiah, ang sinasabi ni Daniel na Son of Man? Kailan ba siya darating? So very intense yung atmosphere. Kahit na ang Greek and Roman culture ay nakatulong. So handa din ang mundo sapagkat ang buong mundo ay merong common language noon, Greek. No? Merong common system of moving around, Roman. So, kumbaga ngayon yung Schengen visa, pag meron kang Schengen visa, pwede kang lumibot-libot sa kalawakan ng Western Europe. No? Noon, under Rome, pag Roman citizen ka, at through the Roman network of roads, pwede mong abutin ang buong Roman Empire. Handang-handa ang mundo. Bakit? Sapagkat darating ang Mesiyas, ibibigay niya ang gospel, mamamatay siya para sa kasalanan ng buong mundo, at ipapangalat ngayon ng kanyang mga alagad ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Ano ang gagamitin nila? Yung Roman roads. Yung Greek language. Kaya ang New Testament sinulat sa Koine Greek. No, yun po yung old version ng Greek, hindi po siya yung Greek na ginagamit ngayon sa Greece. Koine Greek, yun po ang parang, kumbaga ngayon, English. No? Kasi ngayon, kahit saan ka magpunta, kailangan marunong ka ng konting English. Pwera lang sa France. No? Yung mga French medyo mayabang eh. Ayaw nila ng English eh. No? Pero, ang English is an international language. No? Ang isa pang dapat na alam mo, Tagalog. Bakit? Kasi kahit nasaang sulok ng mundo, may Pilipino! Di ba? So, kailangan marunong ka ng Tagalog. Meron kaming pamangkin na anak ng pamangkin ni Bebet na Amerikano ang tatay. No? So, Amerikano ang itsura niya. No? Blonde, blue eyes, maputi. No? Pero tinuruan siya na kapag sila ay nasa ibang bansa at may nakita siyang parang Pilipino, tinatawag niya, "Hoy, kabayan!" No? So, ganun ang mundo noon. International, open, connected.
Parang mundo natin ngayon. Ang tamang panahon ay tinakda ng Diyos. Yung panahon na yon ay ang pagdating ng Mesiyas. Sabi sa Mark chapter 1 verse 15, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Yan ang unang salya ni Jesus. Yan ang kanyang gospel message, no? Yung pangakong sa Genesis 22:18, yung pagdating ni Christ, yung benefits ni Abraham magdadaan sa kanyang offspring. Yung pangako sa Genesis 49:10 na yung isang nasa lahi ni Jacob ay magiging Mesias. Yung Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given." Yung sa Isaiah 11 verses 1 to 5, yung prophecy about the servant of God, no? Yung nasa Micah 5:2 kung saan siya ipapanganak sa Bethlehem of Ephrata, no? Lahat ng mga propesya na yon ay nagkatotoo sa takdang panahon pagdating ni Jesus. Ang anak ng Diyos mismo ang ipinadala niya. Tignan niyo yung language sa verse 4. "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son." Si Kristo po was not born. He existed eternally. From everlasting to everlasting, sabi ni Moses sa Psalm 90, "You are God." Ganon din po si Kristo. Hindi ba napag-aralan natin, no? Na yung ating lesson sa immutability of Christ, siya ay existing from the beginning, no? So si Jesus ay Diyos. He was sent forth. He was not born into. Sent forth by the Father, born of woman. Ano ibig sabihin nun? Siya ay Diyos, sent forth by God, the Father, but born of woman. Siya ay tao. He was fully God and fully man. Correction nga ni Dr. R.C. Sproul, He was truly God and truly man. Siya po ay nagkatawang tao, no? Alam natin sa John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made." Si Kristo po ay Diyos. Tunay na Diyos. Sa Colossians 1:19, "For in Him all the fullness of God was pleased to dwell." Siya po ay tunay na Diyos. Sa Hebrews chapter 1 verse 2, "But in these last days He was spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world." Tapos sa verse 3, "He is the radiance of the glory of God." He is God, but He is also man, born of woman, no? Sabi sa Genesis 3:15, di ba, ang pangako, ang sumpa dun sa serpent, no? "The seed of the woman shall bruise your head." So doon pa lang, alam natin na magkakaroon ng seed of the woman. Ngayon, sa Hebrew language, ang woman po walang seed. Ang lalaki lang po ang may seed. Pero sa Genesis 3:15, ang prophecy is for the seed of the woman. Si Mary po yun, at yung kanyang seed ay si Jesus. Sa John 1:14, ang wika doon, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." The only Son from the Father, sent forth by the Father. He is the only Son, the monogenes, the only begotten of the Father. Siya ay tunay na Diyos at siya ay naging tunay na tao. Sa Philippians chapter 2 verse 7, ang sabi ni Pablo doon, "He emptied Himself by taking the form of a servant and being born in the likeness of men." Siya po ay truly God and truly man.
Ang Diyos anak ay born under the law. No? Sinunod niya lahat ang reglamente ng batas ni Moises. Sa Luke 2:21, no? At the end of 8 days, he was circumcised. He was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Sa Luke 1:2-22, and when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Sa Luke 2:27, and he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, lahat ng kanyang ginawa ay according to the law. Kahit nung siya ay babautismuhan, sabi ni John the Baptist, ako magbabautismo sa iyo, dapat ikaw ang magbautismo sa akin. Ikaw ang kordero ng Diyos, you are the Lamb of God. No? Pero ang sabi ni Jesus sa Matthew 3:15, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Sabi niya sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Sa kanyang buhay dito sa mundo, he obeyed the law perfectly. He was born under the law. At kanyang sinunod. Bakit? Sapagkat ang anak ng Diyos na mamamatay bilang our substitute, kailangan perfect Lamb of God. Dapat walang kasalanan. Madalas, ang alam natin ay siya ay namatay para sa ating mga kasalanan sa krus. Ang tawag po ng mga theologian dyan, the passive obedience of Christ. Pero meron din siyang active obedience. Sinunod niya ang lahat ng requirement ng batas. So, siya ay may perfect righteousness. And he had a sinless death. Yung kanyang sinless death, ipinataw niya sa atin. Yung kanyang perfect righteousness, ipinataw din niya sa atin. Ang tawag po natin yan, double imputation. Kaya naman mga kapatid, ang ating mga gulagulanit na basahang suot ay ating ibinigay sa Kanya at Kanyang sinuot, at ang Kanyang mga magagarang suot bilang hari ay Kanya namang ibinigay sa atin. His robes for mine. Oh, wonderful exchange, ang sabi ng isang hymno. Yan po ang gospel. 2 Corinthians 5:21. And he who was without sin was made sin for us. Ang ating sin po ay binataw natin sa Kanya so that we might have the righteousness of God. Kaya he was born under the law, sinunod niya ang buong batas. Kasi kung hindi niya ginawa yon, nung siya ay namatay sa krus, siya ay namatay para sa kanyang kasalanan. Ngunit wala siyang sala. Sabi sa Hebrews 4:15, siya ay walang sala. Datapwat nung siya ay namatay sa krus, namatay siya para sa ating pagkakasala. Kailangan niyang maging tunay na Diyos para yung kapangyarihan ng Savior na pwedeng pumuksa sa kasalanan at sa kamatayan ay nasa Kanya. Ngunit kailangan din niya maging tunay na tao upang siya ay maging tunay na tagapamagitan, our substitute sa krus. Kaya po siya lang ang maaaring maging tagapagligtas. Acts 4:12, no other name under heaven is there salvation except at the name of Jesus Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Bakit siya lang? Siya lang ang perfectly righteous and perfectly sinless nung siya ay namatay sa krus. Ang pagtubos, verse 5, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Wow. Dalawa po sa aming anak ay aming inadopt. No? Sila po ay, kung in one sense, pinili namin. Kasi yung mga bata na galing sa ating mga katawan, no? In one sense, wala tayong choice. No? So,
Meron kaming biological son, no? Isa. Nakaisa kami. Isa lang. No? Dalawa po. Actually, 3 ang aming adopted children. Yung isa po ay namatay nung siya ay sanggol. Sa pamamagitan ng adoption, mga kapatid, natutunan ko po kung gaano na lang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Na kahit na ako'y makasalanan, ako ay in-adopt niya. Ganun po tayo naging anak ng Diyos. Tayo are adopted. Yun ay nangyari dahil sa kanyang pagtubos sa ating kasalanan. Kasama ang pagtubos ng mga makasalanan sa plano ng Diyos. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace." Sinabi niya sa Mark 10:45, "The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Siya po ay dumating sa mundo upang siya ay mamatay. Ialay ang kanyang sariling buhay. At sabi sa Hebrews 10, meron tayong perfect sacrifice sapagkat ang ating high priest mismo ang ibinigay ang kanyang sariling buhay upang tayo ay maligtas. Yun po ang ating redemption. Yung salita po for to redeem, no? Ay to buy somebody out of the slave market. Tayo po ay napaalipin sa ating mga kasalanan. Wala po tayong kakayahan na piliin ng Diyos. Datapwat tayo ay kanyang binili. Tinubos upang tayo ay maging mga anak niya. Huli sa lahat, panahon ng pagiging anak. Verses 6 and 7. "And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God." Inulit niya yung sinabi niya sa chapter 3, verse 29, "You're Abraham's offspring, therefore you're an heir of the promise." So verse 7, "And if a son, then an heir through God." Tayo po ay tagapagmana. Ang pagiging anak ay nagresulta sa pananahan ng diwang banal sa ating puso. Sabi sa Ephesians 1:13, "In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it to the praise of His glory." Ang naglalapit sa atin sa Diyos Ama ay ang Holy Spirit. Biruin niyo yun, pwede natin siyang tawaging Papa, Daddy, Tatay. Ano ba ang tawag niyo sa mga ama ninyo? No? Ang tawag ko sa daddy ko, Daddy. No? Ganon po tayo naging malapit. Siya po ang naglalapit sa atin sa Diyos. At dahil tayo ay anak na Diyos, tayo ay naging tagapagmana niya. Kapitan na natin ang katotohanan ng ating pagiging tagapagmana ng kaligtasan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." Kayo ba ay lumapit na sa ating Panginoon at nanampalataya na sa Kanya? Dahil inyong narinig ang mabuting balita ng kaligtasan, ang Kanyang paanyaya ay nasa inyo. Kayo ba ay lumapit na sa Kanya? Kayo ba ay anak na ng Diyos? Alam nyo, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay yung mga nanampalataya sa Kanya. Yung mga pinili niya magmula pa sa ugat ng panahon. Sila ang mga tunay na anak ng Diyos.
Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. Mga kapatid, ang aking pong dalangin ay ang lahat po sa tayo ay maging tunay na anak ng Diyos. Kung kayo ay hindi pa lumalapit sa Kanya at humihingi ng kapatawaran, gawin po ninyo kaagad. Huwag nyo nang patagalin. Sapagkat ang Kanyang pangako ay tunay at tapat at sapat siya na tumupad sa lahat ng Kanyang mga pangako. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong mga dakilang pangako sa amin. Kayo nga po, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan. Sapagkat alam naman namin na hindi naman kami makalalapit sa inyo kung hindi nyo kami palalapitin sa inyo. Kung hindi nyo kami dadalhin sa paanan ng Ama. Hindi po kami makakalapit sa inyo kung hindi nyo kami bigyan ng pagsisisi sa aming puso. Hindi po namin maunawaan ang inyong mabuting balita ng kaligtasan kung hindi nyo po paiintindi sa pamamagitan ng inyong diwang banal. O Diyos na mahabagin, kayo po ang magligtas sa bawat isa sa amin. So kung meron po kaming mga kasama dito ngayon na hindi pa lumalapit sa inyo, O Diyos, pakinggan ninyo ang kanilang mga hiyaw na para sa inyong kahabagan at kayo po ang magligtas sa kanila. At ngayon, tanggapin ninyo ang dakilang basbas at pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihang lahat sa lahat. Ang kagandahang loob at pag-ibig ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at ang pakikipisan at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.